Wilfredo Gonzales, yung dating pulis na nanutok ng baril at nambatok ng isang cyclist. Sinugi na rin pala sa kanyang trabaho mula nang kumalat itong viral video sa nangyaring road rage sa Quezon City. Naglabas ng notice ang Supreme Court na ito palang si Gonzales ay nagtatrabaho sa opisina ni Associate Justice Ricardo Rosario. Pero yung posisyon niya dito, coterminous. Ibig sabihin ng coterminous, it's either in-appoint lang siya ng Associate Justice para sa kanyang trabaho o di kaya ay nagkaroon ng isang bagong opisina sa Supreme Court at inilagay doon itong si Gonzales. Pero dahil coterminous yung posisyon niya, ibig sabihin anytime, pwede siyang mawala ng trabaho kapag hindi na kailangan yung opisina or di kaya ay tatanggalin siya mismo nung nag-appoint sa kanya. So ito yung ibig sabihin ng coterminous. Pero sa nangyari ngayon kay Gonzales, hindi dahil sa kanyang posisyon na coterminous kaya siya natsugi sa trabaho niya. Talagang tinanggal siya matapos nga mabalitaan na involved siya dito sa road rage. Dahil nga dito sa ginawa ni Gonzales sa cyclist, naungkat tuloy yung mga dating kasong kinasangkutan niya nung nasa serbisyo pa siya bilang pulis. Napag-alaman kasi na noong 2006 pala, sinampahan na rin siya ng kaso dahil ganito rin yung ginawa niya, ang manakot at manutok ng baril niya. Nangyari daw kasi ito doon banda sa area nila na kung saan meron yatang mga nagkakasayahan na magkakapatid o maggrupo ng mga tao doon sa area nila. Tapos siguro nairita itong si Gonzales, kinumpronta niya itong mga taong ito at sa insidenteng ito, tumutok din siya ng baril niya at sinampahan nga siya ng kaso noong 2006. Pero lumabas lang yung desisyon ng korte noong 2017. Nagkataon naman na noong 2016 pala, nag-mandatory retirement itong si Gonzales. So at the age of 56, pwede na siyang mandatory retirement sa PNP at yun ang ginawa niya. So nung lumabas yung desisyon ng korte noong 2017 na naging dahilan para maituring siyang dismiss sa kanyang serbisyo ng PNP dahil nga dito sa kanyang kaso, retired na siya nung time na yun. So ngayon, ang gagawin ng PNP, iimbestigahan nila ito. Mula 2016 hanggang 2018, tumatanggap na siya ng retirement benefits niya. So baka mangyayari ngayon, pagbabayarin siya o kailangan isoli niya yung 2 taon na kung saan nakatanggap siya ng kanyang retirement benefits. At hindi lang ito. After nung 2006, nung 2013, nagkaroon din pala siya ng kasong grave misconduct na kung saan napatawan siya ng 120 days na suspension. Noong mga panahon na yon, na pulis pa siya. So talagang may history na siya ng pagiging abusado niya. At ngayon naulit nga dito sa road rage na naging dahilan para maungkat uli lahat ng mga kalokohang nagawa niya during the previous years. Nung pulis pa siya. Iimbestigahan din daw ng ating kapulisan kung bakit na despite na meron siyang dismissal, bakit nabigyan pa rin siya ng lisensya na magkaroon ng license to own a firearm. Which is, bawal na pala dapat nabigyan ito. Dahil nagkaroon na siya ng kaso dati na kung saan tungkol din sa baril. So mukhang malakas talaga itong kapit siguro ni Gonzales kahit pa sabihin nating PO2 lang siya nung pulis siya. Tapos na-demote pa siya sa PO1. So nung mag-retire siya, PO1 yung posisyon niya. So kahit ganun yung ranko niya, pero mukhang may kapit siya. Kasi parang halos lahat para ng mga offenses niya dati, muntik-muntikan niyang malusutan. At siguro dahil sa akala niya, kampante siya, na lagi siyang nakakalusot sa mga kalokohang ginagawa niya. Kaya nung magkaroon sila ng gitgita ng cyclist, ganun pa rin ulit yung ginawa niya. May kumalat nga ulit na mas mahabang video na kung saan kitang-kita doon kung paano niya kinat yung biker's lane na naging dahilan, naging alanganin tuloy yung pagmamaneho ng bisikleta ng cyclist. At si Gonzales pang may ganang magalit doon sa cyclist. And to think, siya yung may mali. Although inaamin naman ng cyclist na kahit papano meron din daw siyang konting mali kasi dapat daw kung nakita niya na kinat na siya, more or less dapat nag-slow down daw siya. Pero by all means, kung makikita natin sa video, nasa tamang lane yung cyclist. Tapos hindi lang pala bastang binatukan at tinutukan niya ng baril itong cyclist. Hinila-hila pa niya ito sa tabi, yung kawawang cyclist. Na kahit sino naman ang malalagay doon sa katayuan ng cyclist, talagang matatakot ka. Dahil may armas yung taong galit sa iyo noong oras na yun. So imagine na lang natin kung anong klaseng takot ang naramdaman ng siklista. Kaya nga galit na galit ang mga tao. Dahil wala sa lugar yung galit ni Wilfredo Gonzales doon sa siklista. Na-interview ulit si Attorney Fortune at sinasabi nga niya na dahil nga may iba't ibang mga videos na kumakalat ngayon tungkol dito sa nangyaring road rage. Mga 5 videos daw yung may kuha ng road rage na yon. So ayon kay Attorney Fortune, baka pwede daw sampahan ng criminal cases itong si Wilfredo Gonzales kahit walang private complainant. Ang lalabas na complainant dito ay ang PNP. Tapos ang kukunin na lang testigo kung hindi talaga makukumbinsi yung siklista at yung vlogger na unang nag-viral yung video niya para tumestigo. Pwede daw gawing testigo yung kumuha nitong iba't ibang mga videos na alam natin inilagay ito sa mga daan para ma-monitor nga ang mga aksidente, yung mga ganitong road rage or kung ano-ano pa
na makakatulong sa investigation ng mga pulis. Kasama na rin daw na pwedeng gawing testigo yung barangay captain sa area na yun at yung station commander. Although hindi natin sigurado kung tatanggapin ng korte ito or kung kaya ba itong tumayo para madiin itong si Wilfredo Gonzales. Kasi iba talaga kung meron talagang state witness yung mismong biktima. Mas magiging malakas talaga yung reklamo kung yung complainant mismo ay yung binatukan at tinutukan ng baril ni Gonzales. Nakakatawa rin na ngayon pa nahihiya si Gonzales sa nangyari. 2006 pa lang pala, may mga ganitong kalokohan na siyang ginagawa. Dapat noon pa siya nahiya. Lalong-lalo na yung 2006 na kaso niya na kung saan hinatulan siya ng korte. Pero palagay ko administrative case lang yun dahil hindi naman siya nakulong dun sa panunutok niya dati. Instead, na-dismiss siya sa serbisyo niya. Kaya lesson learned ito, huwag tayong maging mayabang. Hindi ibig sabihin na kung may lisensya tayo to own a firearm at pwede natin itong dalhin kung saan tayo pupunta, ay pwede na natin itong gamitin para ipanakot sa mga unarmed civilians na makakainkwentro natin. Nakahanap din ng katapat si Gonzales this time. Kung sakasakali bang hindi talaga papayag yung biktima at yung vlogger na magtestigo laban dito kay Gonzales, kahit papano, nahalungkat yung mga akala niyang kalokohan na ginawa niya dati na parang napalampas. Sabi nga nila, walang lihim na habang buhay mo may tatago. Kasi kahit yung pag-appoint sa kanya para magkaroon ng coterminous na posisyon sa Supreme Court, nakakaduda rin dahil isang dating pulis na na-dismiss sa serbisyo pero nabigyan pa rin ng chance sa Supreme Court pa para magkaroon ng coterminous position. Iba talaga pag may kapit ka. At patunay ito na marami talagang nagagawa yung impluensya ng isang tao. And this is all for now mga kaibigan. Happy Thursday po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi and God bless.